Tayo ngayon sa labas ng Senate. Ang oras natin 10:30 ng umaga. Dito tayo ngayon sa labas ng Senate. Ang oras natin 10:30 ng umaga. Hindi pinapasok dito kasi ay nanlulumo dahil nasa maligid na kanila kasi dito pa ngayon na tinitingnan kung merong worker na tumawag na kung may ulit ang video 1, 2, 3, 4, 5, 6 anin na CID dito. Sir, anong sadya? Sir, anong sadya? Bakit nandito? Sir, merong CIDG. Sir. Ayun, no? Sir, anong sadya niyo, sir? Sir, CIDG Laguna kayo, sir? CIDG, NCR or Laguna? Sir, ayan. Tinatanong magiging dito. Nagtatanong na rin kung ano sadya ng sila. May binabanggit na tropang bago mga PNP nandito ng mga polis, no? At hindi ba naman ang dami na katropang bago dahil una nagpahayag ng Philippine National Police na mahigit 6 na dito. Yes po, magandang araw at welcome sa ating video dito sa labas po ng Senate. Unang araw ng impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte. So ito yung sitwasyon ngayon. Yan, kakaalis lang kanina ng mga CIDG personnel na biglang dumating po, no? Immediately, ilang minuto lang, then umalis din po agad. So napakadami nating mga kapulisan na nakakalat dito sa kahabaan po ng Jokno Boulevard. Mula doon sa may parisan ni Diwata hanggang dito sa tulay po ng Jokno. Ayan, so ang dami rin pong mga media na nakaabang dito sa labas po ng Senado ngayong umaga. Maagang nag-abang. Ayan, mga kapulisan natin sa kahabaan po ng Jokno. Wala pang mga kilos protesta na nagaganap po dito sa labas ng Senado. So syempre hindi rin nawawala itong mga barbed wires dito po na nakakalat sa labas ng Senate. Ayan, mga barbed wires. Meron din doon. So sa mga oras na ito, wala pa pong mga pagkilos o rally dito sa paligid po ng Senado mula sa iba't ibang grupo. Dito sa kabila, ito naman yung tsura po ng kabaan ng Jokno dito sa kabila, oh. Yan, mga barbed wires din po. Tapos yung kanina,
At syempre napakahigpit rin po papasok dito sa loob ng Senate. No, mahigpit na security check bago makapasok yung mga sasakyan dito sa loob po ng Senado. So syempre pati yung mga personnel na pumapasok dito. Yan yung mga nakakalat ngayon ng mga kapulisan dito sa paligid po ng Senate sa kabaan ng Jokno Boulevard. Tapos nasa tabi ko lang, ayan o, yung mga barbed wire dito. Barbed wire fences. Yan yung mga security check na ginagawa bago makapasok dito sa labas po, sa loob ng Senate. Yan na yung ABS-CBN. Ayan, at may bago ulit dumating na isang truck ng kapulisan doon sa gilid. Dami sa tulay ng Jokno. So merong ongoing mass din po na nagaganap dito sa labas ng Senado, no. Ito yung mga supporters po ni Vice President Inday Sara Duterte. Ayan, pasilip ko lang sa inyo saglit. At sa ating pagkukulang. Kaya isinasabi ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal. So sa likod niyan kung saan ginaganap po yung mass ay tingnan nyo, puro rin mga barbed wires at yung ating mga kapulisan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo. Tuloy-tuloy yung pagdating ng mga kapulisan natin dito sa kahabaan po ng Jokno Boulevard. Panginoon, kaawaan mo. Manalangin ko tayo. Ama naming makapangyarihan, kapandangan sa pagpakumbaba ng anak mong masuwari. Idinangan mo sa pagkadapa ang sangkatauhang magsuwali. Ipatalood mo Yan. sa amin ang banal na Yan yung napakadaming ka-person ng kapulisan dito po sa paligid ng Senado. Ang iyong bigayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kasama ng Espiritu Santo, magtaas sa walang hanggan. Amen. Ngayon po, makinig po tayo sa salita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiah. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Yung dating administration clear. Wala tayong dinanas na ganun.
at wala sa GAA. Yung GAA nagsimula yan 2024, 23. Yung merong blank na ano na mga figures. Doon nagsimula yan, hindi kay Duterte. Ibinabalibag nila kay Pangulong Duterte. They blame President Duterte dahil nga gusto nilang wasakin ang Duterte. Dahil ang Duterte ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Kaya they blame to Duterte administration. But wrong. O, mensahe mo na lang sir kay BBM sir. Teka lang. Mensahe mo na lang kay BBM. Mensahe ko sa iyo, Pangulong BBM, it's better to step down. Ikaw ang tunay na gumagawa ng kaguluhan sa bansang Pilipinas. Nakakaawa na po ang bansang Pilipinas at ang mamamayang Pilipino. Kung mahal mo pa ang bansang Pilipinas at ang pagiging Pilipino mo, it's better to step down. Ibigay mo na ang pamamahala sa pangalawang Pangulo as per Constitution. Yun ang tanging solusyon para matigil na ang kaguluhang ito. Dahil ang kaguluhang ito, ang ugat ng ito, ikaw talaga. Incompetent leadership. Wala kang leadership. Kaya dapat makawa ka sa bansang Pilipinas. Pinagtatawanan na tayo. Kitang-kita naman ang ebidensya ng kayo ay pumasyal sa Canada. Ano ang ginawa ng mga Pilipino doon? Walang nagsabi na kayo'y pupunta doon. Pero bakit nalalaman nila? Updated sila dahil mahal nila ang bansang Pilipinas. Bagaman sila ay mga Canadian citizen na mahal pa rin at sa puso nila ang mga Pilipino. At nagmalasakit sila at ipinakita sa inyo ang galit ng mga mamamayang Pilipino na nasa Canada. Kaya para sa akin, panawagan ko sa inyo, Pangulong BBM, it's better to step down. Gawin mo na lang ang ginawa ng iyong ama na umalis ng mapayapa dahil ayaw niyang magkapatayan ang Pilipino sa kapwa Pilipino. Yan ang itanim mo sa isipan mo. Kung mahal mo ang bansang Pilipinas at ang mamamayang Pilipino para matigil na itong kaguluhan na ito, dahil sa totoo lang, damang-dama namin, damang-dama ko na hindi kayo nagpapatakbo ng gobyerno. May mga nasa paligid mo na sila ang nasusunod. Isa na dyan ang mga oligarkong negosyante. Kaya sana naman, hindi ka naman talaga gumaganap ng mandato mo. Ibigay mo na sa pangalawang Pangulo para masimulan na ang isang tunay na pagbabago. VP Sara Duterte, ikaw na po ang mupo sa palasyo ng Malacanang. Kailangan namin ng isang presidente na may leadership, may political will, at merong pagmamahal at pagmamalasakit sa bansang Pilipinas. Sir, thank you. Sir, last question ng boss, sa akin lang. Sa nakikita mong nagkakaroon na ng arestuhan ngayon ng mga opposition, may pag-asa pa bang maipanalo itong impeachment trial ni Vice President Sara? May 100% para sa akin maipapanalo dahil God intervention. Hindi tayo pababayaan ng Diyos na ganito. Dahil yung pagkabisto dyan sa flood control project, I believe, galing yan sa kalikasan. Talagang nagkaroon ng, hindi pa bagyo yun eh, ulan pa lang eh. Pero nakita mo naman, bumaha ng labis. At yung pinagyayabang ni Pangulong BBM na 5,500, hinanap ng taong bayan. Hanggang sa matuklasan si Diskaya ay isang kontraktor at sila ay bahagi ng mga flood control project. Doon nagsimula ang investigasyon. Hindi si BBM ang nag-expose, kundi ang Diyos. Kaya may pag-asa pa tayo sa impeachment na magaganap. Dahil ang taong bayan ay hindi tumitigil ng panawagan at pakiusap. Dahil ito ay hindi na usapin ng politika. Hindi na ito usapin ng mga senador, ng mga presidente, hindi na ito usapin yan. Ang usapin na ito ay bayan at mamayan. Kaya kung may pagmamahal pa ang ating Pangulong BBM sa mga Pilipino, it's better to step down.